Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At tatalakayin naman po natin ang tungkol dito sa ginawa ni Boyce Ganda sa kanyang concert kasama si Regine Velasquez, mga ka-plastic. So, nag-viral ito, gawa ng may mga sinabi siya about sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una sa lahat, mga ka-plastic, wala po akong pinapanigan at wala po akong binabayas. Kumbaga, as netizens o sa ordinaryong tao, ay may karapatan pa rin tayo mag-opinion regarding sa ginawa ni Boyce Ganda, mga ka-plastic. So bago natin i-proceed yung kanyang ginawa, ay i-play natin yung video na kung paano binati ni former President Rodrigo Roa Duterte itong si Boyce Ganda sa mismong kaarawan niya nung araw na yon, para ma-appreciate naman, para ma-realize din naman niya na kahit nagbinastos niya mismo sa kanyang concert ang ating dating Pangulo, ay sana mapagtanto niya tong video na ito, kung sana napapanood niya itong video ko, mga ka-plastic. So i-play natin yung video na to. Boyce Ganda, you are celebrating your birthday today. Ang Boyce na walang kasing ganda, who has made so many millions of our Filipino brothers and sisters happy on a regular basis. But just watching your program, you gave a face of a Filipino who is very happy. At I wish that you will succeed for more so many years, and I pray to God that you live for 1,000 years. Guys, maraming salamat sa tulong mo sa tao, pati sa akin. And ang sinasabi ko, sana tatagal ka. Mabuhay Boyce Ganda, walang kasing ganda sa bayan natin. Diba? Sana napapanood ni Boyce Ganda to. At siguro naalala naman niya ito, mga ka-plastic, yung ginawa niya na binati siya ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Sana napagtanto niya na hindi siya binastos on live TV. At may complimentation na sana tumagal pa ng 3,000 years ang buhay mo, Boyce Ganda. Sana na-realize mo ito bago mo ito sinabi sa concert mo, kung paano mo pinastos ang ating dating Pangulo na ngayon ay nagdudusa na ngayon sa Switzerland. Diba? Hindi mo naisip yun, Boyce Ganda. After you done it, after you do it, diba, mga ka-plastic. So panoorin natin yung actual na ginawa niya. Kasama niya si Regine Velasquez nung araw na yon. Ito. Nothing beats a Shakespeare holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea via Chester. Get unlimited water bonding from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to EDS only. Ignorance and BBMs are prohibited. Huwag niyo akong subukan, mga putang ina. Diba? Minura pa niya. At prohibited daw kay BBM at sa mga pinklawan. So ibig sabihin, may bias, cognitive bias na po siyang. Baga ganito naman talaga sa showbiz at saka sa politika eh. Kung sino yung malakas, dun siya pakampi. Parang si Larry Gadon, mga ka-plastic. Ngayon, minumura-mura niya yung mga DDS supporters, at the same time sila Sara Duterte at iba pa
minumura-mura niya. Dahil nga sa nasaksiyan daw niya na may korupsyong ginagawa. Pero wala namang mapatunayan, mga kaplastik. So ganito rin ang ginagawa ni Vice Ganda as well, na parang may cognitive bias. Ngayon, sa sinabi niyang yan, marami po ang nagpa-unfollow sa kanya. From 20 million followers, nag-degrade siya into 19 million followers, mga kaplastik. So, ang ibig sabihin lang yon, sa isang araw na yon ay isang bagsak ng 1 milyong katao ang sumama ng loob sa kanya. Buti nga, unfollow lang ang ginawa sa kanya, mga kaplastik. Kung tutusin, pwedeng ma-report siya sa ginawa niya, mga kaplastik. Diba? Matapos niyang gawin ito sa kanyang concert mismo, kasama si Regine Velasquez. Kasi lahat naman ng mga artista, mga mga Dilawan, mga Pink Lawan. Kasi at this same time, yung mga yan, connection yan ng mga dating administrasyon na napakinabangan din nila for a long year. Na kung paano ang ABS-CBN ang namamayagpag nung mga araw na yon. Ngayon, nung nawala ng ABS-CBN, magpahanggang ngayon, hindi pa rin maka-move on tong si Bakla, mga kaplastik. So, ayun ang nangyari. Kaya ngayon, parang tuwan-tuwa siya sa nangyari kay, former president. Dahil ang gusto niya yung mangyari is makasuhan at makulong mahabang buhay. Dahil sa, wala lang. Ganito naman kasi dito sa Pilipinas once na gumawa ka lang ng tama para sa ikabubuti ng lahat, ay masama pa rin sa mata ng ibang tao yan, mga kaplastik. So, ang hirap talaga maging isang leader ng bansa, mga kaplastik. Diba? Ganun talaga ang nangyayari. So, basahin natin yung comment. Ito kasi yung isa sa mga dahilan kung bakit masama ang loob nila Vice Ganda at the same time ng ibang mga media. Kasi wala na ma-applyan, ginawa ni Duterte, nagpasara siya ng ABS-CBN and ang daming nawalan ng trabaho. Wala naman siyang kasalanan dun at the same time kasi nga may mga nilabag din namang patakaran ang media. Kaya nga nila nagawa tanggalin ang ABS-CBN ng prangkisa na hindi nila naintindihan kung bakit yun ginawa. Sabi naman ni Dion, bakit magagalit ang DDS? Okay lang naman magpatawa si Vice. Baga hindi naman nakakatawa yung ganong biro. Baga pasmado yung dila niya . Siya yung version ni Joey De Leon, mga kaplastik. Na kung paano siya makipagbiruan sa tao talagang parang hindi na biro. Talagang pambabastos na yung ginawa niya. Slandering ba? Siyempre, para sa inyo, parang sabihan nga yan kapag tropa mo ang nagbiro, tawag doon, joke lang, maganda yung biro, cool. Pero pag hindi mo tropa yung nagbiro, ang lakas nyo magalit. Halos sa pagbantaan nyo ng buhay, sirain nyo yung buhay ng tao dahil nagbiro lang. Pag hindi nyo tropa, ganun talaga yung nangyayari. Diba? Yung nagpapasaya mo maraming tao pero ikaw ang ginantian. Exactly what you said, mga kaplastik. Na talagang 1 million talaga automatically nawala sa kanya. Buti nga hindi siya ni-report kung yung 1 million followers na yun na nag-unfollow sa kanya tapos nag-report, sigurado, burado na yung channel na itong hinayopak na to, mga kaplastik. Diba? Ito kasi yung kanyang
Hindi na itago ang taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang pagkadismaya kay Vice Ganda matapos nitong gawin. Katatawanan ang pagkakadala ng dating Pangulo Rodrigo Duterte sa Hague. At sa kanyang concert, ginaya ni Vice Ganda ang viral na Just to Holiday commercial at ginawa itong jet ski holiday. Ilan sa mga netizens naman ang sinabi handa silang i-boycott lahat ng produkto na ine-endorso ni Vice Ganda bilang ganti. The way na mock RPRRD at this lowest, I'm sure you won't mind if we cheer and mock you when your karma comes. Million of us will wait for it. Sabi nga naman ni Crisette Loretta Chu. Hindi nakakatuwa yun mga kaplastik. Naghihirap na nga si Rodrigo Roa Duterte sa ICC tapos gaganyanin mo pa. Diba? Isipin mo na lang, siya ang gumawa ng paraan ng mga panahon pandemic kung paano may salba ang buhay natin tapos ganyan ang igaganti mo. At the same time, binati ka naman ng maayos ng ating dating Pangulo. Kinomplement ka pa nga na mabuhay ka ng matagal na 3,000 years. Pero gaganti mo sa kanya ganito. Hindi ka ba kinilabutan sa mga sinasabi mo, mga kaplastik? Nakakalungkot na kung sino pa yung mga taong kinomplement mo, binati mo, at tinuring mong kaibigan, ayun din pala ang sisira sa pangalan mo. At natutuwa sila sa nakikita nilang hindi magandang nangyayari sa buhay mo, mga kaplastik. Ganon yung nangyayari. Pero hindi lang yan mga kaplastik Isa sa mga issue na pumukaw sa mga netizens, yung pagiging hipokrito niya. Which is yung nag-opinion siya about sa online sugal. Panoorin natin yung video na yun. Dalawa sa pinakamalaking dahilan sa pagkapangit ng buhay, sugal at droga. Wala akong kilalang nagsugal na pagkatapos ng lahat ay ang ganda-ganda ng buhay. Just like Game Zone, our choice of team game in the Philippines. It's easy to use and play. Nadismaya yung vlogger. Match na match sa fun. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Diba? Gaano ka-hipokrito yung pa-idol yung si Vice Bakla. Diba? Ganito ka-hipokritong tao. Pera-pera. The more na meron silang ino-offer na sponsorship ng isang mga sikat na online sugal, putya, agad-agad naman itong papayag. Siyempre, hindi naman siya tatanggi sa grasya. Ang gagawin yan, magpo-promote siya sa sugal. Even nakasasabi lang niya na ang most probably na nakakasira ng buhay ng isang tao ay dalawa, droga at sugal. Ayun, bigla ka na lang in the next day, in the next month, bigla ka magpo-promote ng online sugal. O bakit yung mga ano dyan, ayan siya ng gobyerno na nagpatanggal sa Facebook page ni Boy Tapang tsaka ng iba pang vlogger. Ba't hindi nyo magawang tanggalin tong si Vice Ganda sa social media? Nagpo-promote din ng sugal to. Unfair naman sa iba na tinanggalan nyo tapos ito hindi nyo tatanggalin yung channel niya. Diba? Ganito ka-hipokrito ang taong si Vice Ganda. Baga walang isang salita, at the same time, yan ba yung iniidolo nyo? Nangangaral siya sa Showtime tapos biglang magugulat ka, may commercial siya na ganitong klaseng ads. Diba kagaguhan yun? Tapos tuwan-tuwa siya sa nangyayari kay Rodrigo Roa Duterte. Na ngayon nagdudusa na sa Hague. Diba? Hindi niya nare-realize yung mga ganong instances. Tatanda ka rin, Vice Ganda. Diba? Tatanda ka rin. Yung mga salitang yan na naibitaw mo,
sa online, sa mainstream, at sa personal, 100% babalik sa iyo yan. Sa ngayon, baga namamayagpag ka, sikat ka, pero darating ang panahon na yung mga pinagsasasabi mo matutulad ka sa sinapit ng dating pangulo. Maraming galit sa iyo, maraming hindi na nakakaunawa sa iyo dahil sa ugali mong yan. Dahil sa pasmado mong dila at bunganga. Kaya ka lang naman naging ganyan, mga ka-plastic, dahil nga hindi ka pa makamove on sa pag-shutdown ng ABS-CBN mga panahong yun. Kasi nga, alam mo naman, di ba, yung mga panahong yun, nawalan sila ng kabuhayan. Multi-millionaire na sana to si Vice Ganda kung hanggang ngayon ang ABS-CBN ay buhay pa. Pero, hindi nangyari. Pero ayan, yan ang nagiging yung mga negative na nangyayari sa buhay niya. Baga sa ngayon, hindi pa mararanasan ni Vice Ganda yung karma. Balang araw, mararanasan mo yan at the same time. Lahat ng mga naabot mong pangarap sa buhay, lahat ng mga achievements mo, babagsak yan. Ngayon, at marami na ngayon na magbo-boycott sa mga ini-endorse mong produkto. So malaking kawalan yon sa mga ini-endorsement mong product. At maghihiwalay din sa inyo yan. Baga moral lesson na bago ka magsalita ng mga ganitong pananalita, maski joke man yan o hindi, pag-isipan mo ng 10 beses bago ka gumawa ng ganitong klaseng joke. Kasi hindi nakakatuwa yun. Even na sabihin mong maraming napatay yung sinasabi mong tao, hindi ka dapat magsasalita ng ganyan dahil marami din na itulong yung dating Pangulo. Kaya nga medyo gumanda na nga maayos ng Pilipinas na wala nang hold-upang nangyayari. Nung simula ng si BBM na naging Pangulo, makakabalita ka na ngayon sa telebisyon na may mga hold-upan na naman nagaganap at may patayan na naman. At ang masakit pa dito, minor de edad pa ang gumagawa. Madalas kong napapanood sa TV at sa social media. Kaya sana maunawaan nyo rin ang kahalagahan ng mawalan ka ng isang presidente na naiayos niya ang buong Pilipinas at maraming humanga na mga prime minister at mga ibang presidente sa ibang bansa na ganun yung namangha sila, na astonishing sila sa mga ginawa ng Pangulong Roa Duterte at napaayos niya lahat. Pero bahala na kayo kay Vice Ganda kung i-report nyo yung page niya, pero mas maganda gawin nyo na nga yun. Pero darating na din naman sa kanila balang araw ang karma. So hanggang dito na lang ang aking opinion. This is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video ng Video Live Stream. Signing up. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.